Yan. Sa umagang ito, pag-uusapan natin, no, ang isa sa mga bagay na kung saan tayong mga tao ay napapaisip minsan, no. Minsan pa natanong mo na sarili mo, paano kung dumating na ang Lord sa oras na ito? No? Paano kung darating na ang Panginoon bukas? No? Paano kung darating na ang Panginoon sa susunod na araw? Handa ka ba? Iyon, di ba? Handa ka ba? Sa umagang ito, pag-uusapan natin ng isang talinhaga na kung saan ay si Jesus Christ ang nagkukwento. Yan. Sino ang nagkukwento kundi si Jesus? Si Jesus. Pero bago tayo dumako ron, ang ating pong title sa umagang ito ay Walk Like a Wise Person. No? And meron siyang open and close parenthesis. Sabi niya, choose to be wise. Ulitin natin. Ang title po natin sa umagang ito, Walk Like a Wise Person. Diba? Lumakad ng katulad ng isang matalinong tao. Yan. Diba, no? Pastor, bakit naman matalino? Hindi ba pwedeng pogi? Hindi ba pwedeng cute? Hindi ba pwedeng maganda? No? Hindi ba pwedeng, mayaman? No? Bakit matalinong tao? Kasi maraming tao ang nadadaya pa rin sa mga magagandang pananalita. Binola ka lang ng konti, di ba? Natuwa ka na. Binola ka lang ng konti, sumama ka na. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Ay talaga ba? Tara, sama ka sa akin. Di ba? But sa umagang ito, bakit kailangan natin maging katulad ng isang matalinong tao? Bakit? Diba? Kapag meron kang talino, lahat ng bagay pag-iisipan mo. Lahat ng bagay na mangyayari sa iyo at pupuntahan mo, mapag-iisipan mo ng mabuti. Sa umagang ito, hindi natin patatagalin yan. Maganda sana kung nakita nyo, no? Meron akong picture dito. Ang picture ko ay 5 babae na may ilaw at 5 babae na walang ilaw. Pamilyar na ba kayo? Yan. Ang kwento pong ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 25 verse 1 to 13. Sa Tagalog, ang title nito ay ang 10 dalaga. Pero sa English, ang title niya ay The 10 Virgin. Pero ang ginawa kong title ay ulit, Walk Like a Wise Person. Open and close parenthesis, choose to be wise. Piliin mo ang maging matalino. No. Verse 1, basahin ko po. Mateo chapter 25 verse 1. English po ito, ha. Then, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamp when met the bridegroom. Verse 2. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamp, they took no oil with them. Sabi niya, verse 4, but the wise took lots of oil with their lamps. Verse 5, as the bridegroom was delayed, they all become grossy and slept. Verse 6, but at the midnight there was a cry, here is the bridegroom, come out to meet him. Verse 7, then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps going out. Verse 9, but the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers to buy yourself.
Verse 10, and while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went him to the marriage feast, and door was shut. Verse 11, afterwards, other virgins come also saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered, truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, you know neither the day nor the hour. Ano po ang kwento nito? Ang kwento nito sa Tagalog ay, ano kaya? Napagsarahan, no, ng pintuan ang 5 babae. Ang sabi ron, ang 5 ay matalino, ang 5 naman ay hangal, no, hangal. Sabi rito, Tagalog, no, basahin natin ang Tagalog para maintindihan pa natin. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. 10 dalaga ang lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Sino dito nakakita na ng lampara? No, di ba? Anong klase yung lampara? Di ba meron siyang apoy sa loob? Oh, nung araw meron kaming gamit yung gasera. No, yung nilalagyan din ng gaas, yung may tela sa ibabaw, yung sinisindihan, no. Yun, wala, sayang ipapakita ko sana sa inyo eh. Kaso wala tayong no. But, no, sabi niya, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan. Ngunit, nagbaon ng langis ang mga matatalino. Grabe, no? Ang sabi na, ang pagde-describe daw sa mga 5 babae na hangal, sila yung hindi nagdala ng langis. At yung 5 naman ay sila yung nagdala ng ekstrang langis. No. Sino kaya ang matalino? Ang matalino ay yung 5. No? But ang sabi niya rito, verse 6, ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kakaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa amin. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan, bumili para kayo ay magkaroon. Ang sabi ng matatalino. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. At pakiusap nila. Verse 12, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Verse 13, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw o ang oras. Ang kwentong ito ay tungkol sa 10 babae na merong dalang ilawan. Ang 5 ay merong dalang baong langis, ang 5 ay walang langis. Ipinakita ng passage na ito kung sino ang matalino at kung sino ang hangal. But, makikita natin o mababasa natin sa passage na ito kung ano ang inilalarawan ng 2 klaseng tao. Ang 2 klaseng tao ay tumutukoy sa taong hangal at matalino. Ngayon, bakit ang title natin ay Walk Like a Wise Person? Choose to be wise. Ang kwentong ito, ang passage na ito ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ay naglalarawan ito, sabi niya, God sees some wise and God sees some foolish people. Waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. No. Ipinapakita dito ng passage na ito, kapag ba dumating ang ating Panginoong Jesucristo,
handa ka na ba? Kapag ba dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ready ka na ba na sumama sa Kanya? Sino dito gusto mapunta ng langit? Ay, grabe, parang wala ang kausap. Di ba, no? Lahat tayo gusto mapunta ng langit. Ang tanong, what if kung ngayon yun? Handa ka na ba? Di ba? Meron ako narinig na nagkukwentuhan noong nakaraang araw. Pinagkukwentuhan nila yung nangyayari sa mundo. Pinagkukwentuhan nila yung mga nasasaksak, namamatay, nasasagasaan, no? Nakikidnap. Sabi nila, ang mundo daw ay pasama na ng pasama. Sabi naman ng isang tao, sana dumating na si Lord. Grabe, no? Sabi naman ng isa, sana wag muna. Nagtanong naman yung isa, bakit kaya? Bakit ayaw mo? Kasi hindi pa ako handa. Grabe, no? Dalawang tao yung nag-uusap. Yung isa, handa na sa pagdating ng Lord. Pangalawa, yung isa ay hindi pa handa. Kasi daw, natatakot pa siyang mawala. Pero, nakita naman ng Diyos kung ano ang kalagayan ng tao. Sino dito ang gustong tumulat sa mga hangal? Uy, yan. Ang mga hangal, sila yung mga taong walang pinakikinggan. Sila yung mga taong walang pakialam sa kanilang paligid. Sila yung mga taong hindi natuturuan, hindi marunong makinig. Sila yung mga taong hangal. At yung mga taong matatalino, sila yung mga taong handang makinig. Sila yung mga taong handang maturuan. Sila yung mga taong may pakialam sa kanilang paligid. No. Sabi ng Bible, ang Diyos daw nakikita niya ang kalagayan ng tao. Na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, makikita niya kung sino ang karapat-dapat na makasama sa langit at ang taong hindi makasama sa langit. Sino dito nag-aantay sa pagdating ng Panginoon? Lahat tayo. Nakakapagtaka kapag hindi ka nag-aantay sa pagdating ng Panginoon. Lahat tayo, no? Lahat tayo ay nagdadala ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Yung tinutukoy ditong lamp, ito yung may ilaw, tama? Na kung saan ay merong liwanag. Ang liwanag ay nagre-represent kay Jesus. Na tayo ang nagdadala ng liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang matalinong tao at tagasunod ng ating Panginoon, dapat tayo ay nabubuhay sa liwanag. Pastor, paanong nabubuhay sa liwanag? Ikaw ay dating palamura, ngayon ay mabait ka na. Diba? Ikaw ay dating laging nasa tunggaan ng alak, ngayon ay Diyos na lang, soft drinks. O, di ba? Grabe, di ba? Na ikaw ay dating palaaway, ngayon ay nag-i-invite na sa church. No? Simpleng illustration ng taong may liwanag sa buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay dating masamang tao, ngayon ay ikaw ay mabuti sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung dati pala kopya ka, ngayon ay hindi na. Diba? Ikaw na nagkapakopya. Ang galing mo! Di ba? Kung dati minumura mo yung nanay mo, sinasagot-sagot mo, ngayon ay hindi na. Ibig sabihin, ang ilaw na meron tayo ay nagbabago. Nababago ang ating buhay. Ibig sabihin, ang liwanag na daladala mo ay liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang focus ng parable na ito upang ituro sa atin kung ano ang dapat nating lakaran.
na hindi natin dapat tularan ang mga hangal, kundi tularan natin ang mga matatalinong tao na sumusunod sa ating Panginoon. Kapag sumusunod sa Panginoon, ulitin ko, nababago ang buhay at nagliliwanag ang buhay. Ibig sabihin, kapag tinignan ka ngayon ng mga taong nakapaligid sa iyo, iba na ang tingin nila sa iyo. Yung dating, ikaw ay nakilala bilang palamura, palainom, palaaway, ngayon ay, naglilingkod na sa Panginoon. Sinishare mo ang gospel. Yun ang gawain ng isang matalinong tao. Yun ang gawain ng isang matalino na lingkod ng Panginoon. At sabi niya rito, wise people are always prepared and ready. Ulit, wise people are always prepared and ready. Ang taong matalino, laging handa kahit saan siya magpunta. At laging nakikita sa buhay niya si Kristo. At ang bawat pananalita niya, second, wise people, they always watch their actions. Lahat ng ginagawa niya, tinitignan niya kung makakabuti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat ng ginagawa niya, tinitignan niyang mabuti kung ito ay nakakalugod sa Panginoon. Pastor, paano po ba'y nakakalugod? Ang nakakalugod sa ating Panginoon ay yung nagiging karapat-dapat ang ating buhay. Ibig sabihin, nakikita sa iyo sa pananalita mo ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagmumura ba, nakikita ang ating Panginoon? Hindi. Yung pag-share ng gospel, nakikita ba ang ating Panginoon? Yung pagtulong sa mahihirap, yung pagpapakain sa mga taong nagugutom, yung pagbibigay sa mga taong nangangailangan, yun ba ang ginawa ng ating Panginoon? Yes. Ipag-pray yung mga taong may sakit, yun ang ginawa ng ating Panginoon na dapat nating gawin bilang isang matalinong lingkod ng ating Panginoon. The third one is, wise people, they know how to speak properly. Hindi barubal magsalita, hindi laging nakasigaw, hindi laging nagmumura, no? Hindi lagi, no, nagalit. Kapag ba ang tao galit magsalita, tingin mo may taong lalapit sa iyo? May taong makikinig kaya sa iyo pag nag-share ka ng gospel? Kunyari, hoy ikaw, may impyerno ka, tanggapin mo si Jesus Christ. Di ba? Pag hindi mo tinanggap si Jesus, may impyerno ka, makikinig kaya yung tao sa iyo? Hindi. Dapat ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang matalinong lingkod ng Panginoon, sa pananalita pa lang, nilalapitan na ng tao. Sa pananalita pa lang, nai-encourage na yung tao na makinig ng Word of God. Sa pananalita pa lang, mayroon ng taong lalapit sa iyo, pwede mo ba akong ipag-pray, may sakit ako? The wise people, they always know how they speak. Paano sila magsalita. At ang mga mangmang na tao ay laging nakakasakit ng kapwa. Sa kanilang pananalita, sa kanilang kilos, o lahat ng bagay na sinasamahan nila. Kaya, piliin nating maging matalino at lumakad ayon sa pagiging matalino na lingkod ng Panginoon. Now, kung makikita natin doon sa kwento ng 10 virgin o ng 10 dalaga, inilarawan ng Panginoon ang 5 ay matalino, ang 5 ay hangal. Bakit kaya inilarawan ng Panginoon o binigay na halimbawa ng Panginoon ang 5 hangal at 5 matalino? Dahil ang tao, 2 lang. Ganon din ang tao. Merong matalino, merong hangal. Habang ginagawa ko ito kagabi, napaisip ako,
Lord, bakit hindi na lang 2 tao? Bakit kailangan pa ng 5 matalino at 5 hangal? Na may dalang ilawan. Diba? Kapag merong dalang ilawan na lumalakad sa madilim, nakikita nila ang daanan. So, meaning to say, kapag maraming ilaw, mas malaki ang liwanag na nabubuo. Kapag maraming ilaw, mas malawak ang nakikita sa paligid. Kapag walang ilaw, kapag ikaw ay naglakad, ikaw ay maaaring maligaw, madapa, at mapahamak. Subukan mo ipikit yung mata mo. Lumakad ka. Imagine, nung naglalakad ka, merong diyang bato na malaki sa harapan mo. Ano kayang mangyayari sa'yo? Madadapa ka. Pero kapag ikaw ay may ilaw na mula sa Panginoon, ikaw ay hindi mapapahamak. Kaya nga, napaisip ako, Lord, pwede namang isa lang. Diba? Isang tao lang ng halimbawa ng wise and foolish person. Bakit kaya, 5 pa? 5 na matalino, 5 hangal. Ang nakita ko ron, sa akin palagay, kapag mas maraming ilaw, mas tama yung mga taong sinasamahan mo. Kapag yung mga tao na sinasamahan mo ay merong Kristo sa buhay, hindi ka mapapahamak. Ikaw ay mapapabuti. Amen. Kaya, makikita natin dito, ano ang gawain ng isang matalinong tao. Nilagay ko rito, kanina, iniisip niya ang kanyang sinasabi. Iniisip niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ngayon, ang gusto ng Panginoon ay maging matalino tayo. Hindi lang basta maging matalino, kundi magkaroon ng wisdom sa paglakad, sa pagsunod sa Panginoon, habang siya ay hindi pa dumarating sa mundong ito. At gusto ng Panginoon na maging tapat tayo. Maging faithful tayo sa Kanya. At pangatlo, gusto ng Panginoon na lumakad tayo sa Kanyang katuwiran. Ulitin ko. Gusto ng Panginoon na be wise. Second, and be faithful. Third is be righteous. Lumakad tayo ng may kabanalan. Lumakad tayo ng nasa katuwiran. Ulitin ko po, ang gusto ng Panginoon ay maging matalino tayo. Pangalawa, magkaroon tayo ng katapatan, be faithful. And third, walk in righteousness or walk in holiness. Now, ang gusto ng Panginoon ay ipaunawa sa atin o paalalahanan tayo habang tayo ang nandito pa sa mundong ito. Meron akong makinuwang words doon sa English version na binasa ko kanina. Sayang, makikita sana natin yan. Number 1 na kinuha kong salita ay will be like. Will be like. Ang word na will be like ay when Christ return. Katulad ng isang kaharian, ang Panginoon ay babalik. Diba? Ang ating Panginoon napako sa krus, namatay at muling nabuhay. Ngayon, dahil siya ay nabuhay, muli siyang babalik upang iligtas ang kanyang mga lingkod na naniniwala at lumalakad, sumusunod sa kanya. Will be like, yung word na will be like, sabi niya, will be like when Christ return.
sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sa ayaw mo at sa gusto, babalik ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas. Iligtas. Second, bridegroom. Ano ang represent ng bridegroom o ng lalaking ikakasal? Sino daw po yun? Si Jesus. Ibig sabihin, sasalubungin natin si Jesus kapag tayo ay ikakasal na sa Kanya. Tayo ay ikakasal sa Panginoong Jesucristo. Sa pagbalik niya dito sa mundong ibabaw, ikaw, ako, tayong lahat, online and on-site. Kapag tama ang nilakad natin, kapag tama ang nilalakaran natin, kapag tayo ay naging tapat, tayo ay ikakasal sa ating Panginoon. Sabi niya rito, yung lamp ay nagre-represent ng torch o ng ilaw na fueled by oil. Kapag ba ang lamp ay walang langis, ito ba'y may ilaw? Wala. Kaya ang lamp na nagre-represent dito ay yung ilaw na dala-dala na meron tayo. Sino yon? Si Jesus Christ. Ang dala-dala mo dapat na ilaw ay ang ating Panginoon. Paano ito magkakaroon ng apoy? Yun ang tanong. Paano magkakaroon ng apoy yung torch na hawak mo o yung lamp na hawak mo? Simple lang. Ang ilaw na kailangan natin ay ang Word of God. Word of God and si Holy Spirit. Si Holy Spirit na nagpupuel ng Word of God sa ating puso at sa ating buhay. Ma-imagine, maluluto ba ang pagkain na niluluto mo kapag walang apoy? Ang panggatong ba kapag ang kalan ay nilagyan mo ng panggatong, maluluto ba yung ilulutuin mo? Siyempre, kapag dinagdagan mo ng panggatong yan, maluluto yan at aapoy ng aapoy. Kapag ba ang baga, hindi mo dinagdagan ng uling, hindi ba mag-aapoy yun? Di ba magbabaga pa rin yun? Kaya inirepresent yung apoy sa Word of God. Si Holy Spirit na nire-represent ng apoy na nagbibigay ng liwanag sa atin. No, na sa pagdating ng ating Panginoon ay meron tayong ilaw na dala-dala. Take note. Sabi niya rito, torch fueled by oil. Ibig sabihin, merong laman o merong langis. At ang laman na yon ay ang Word of God. Pastor, bukod sa Word of God, ano pa yung pwede? Siyempre, yung ating prayer life, yung ating devotion, yung ating fellowship, yung ating worship sa Lord. Yun yung nagbibigay pa ng liwanag at nagdadagdag pa ng apoy sa buhay natin. Now, kung ikaw ay maaabutan ng Panginoon na walang apoy, may kalalagyan ka. May kalalagyan tayong lahat. Sabi niya rito, no, hindi kita kilala. Yung 5 babae na umalis para bumili ng langis ay napagsaraduhan ng pinto. Anong mangyayari kapag ikaw ay napagsaraduhan ng pinto? Hindi ka na makakapasok. At sabi ron ng lalaking ikakasal, hindi ko kayo kilala. Grabe, may danger pala doon sa 5 hangal na bumili ng langis sa labas. Na nung una ay hindi sila naghanda. Nang akala nila okay na yung langis sa dala nila.
na nagre-represent naman yon sa mga taong naniniwala sa Panginoon pero hindi naging handa. Ibig sabihin, naging kampante sila, natiwala sila na tinanggap ko naman si Jesus sa buhay ko eh. Meron naman akong Kristo sa buhay ko. Hindi ko na kailangan mag-share ng gospel, hindi ko na kailangan mag-church, hindi ko na kailangan mag-pray, hindi na kailangan umattend ng fellowship. Yun yung naging represent sa mga tao na believers ngayon. No? Makikita natin, kung kukunin natin yung principle, pwede nating maihilang tulad yung mga taong hangal na yon sa mga taong naging kampante na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Na nagre-represent, nung matapos silang tanggapin ang Panginoon, okay na hindi na sila mag-pray, hindi na sila mag-church, hindi na sila mag-fellowship, o hindi na sila aaten sa anumang gawain ng Panginoon. Yun ang danger. Oo, may Jesus Christ ka sa puso mo, meron kang Lord and Savior, pero hindi mo ginagawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Ang ginagawa mo ay yung mga bagay na kung saan ay mapapahamak ka. Yun ay isa sa mga bagay na mahalin tulad sa ginawa ng hangal sa parable. Now, sabi niya rito, no, ano yung naghahalin tulad doon sa pagdating ng Panginoon sa mga naging handa at hindi naging handa? Sabi niya, our readiness for Jesus' return is determined by stewardship of our resources that we has given to us. Ulitin ko po, our readiness for Jesus' return. Ibig sabihin, ito daw po ay paghahanda natin na nagpapakita na tayo ay katiwala ng ating Panginoon doon sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Gaya ng 10 dalaga. No? Pinagkatiwalaan sila na hintayin ang lalaking ikakasal. Pero hindi sila naging handa at hindi sila naging matalino. Kaya ang 5 ay napag-iwanan, ang 5 ay nakapasok sa kaharian at kumain kasama ang lalaking ikakasal. Gayun din naman sa atin. Kapag tayo ang inaiwan sa mundong ito, na hindi natin kasama ang Panginoon, ang danger neto, tayo ay may iwan. At ang mga taong naiiwan ay napupunta saan? Sa impyerno. Kaya kung ayaw mo mapahamak ka sa pagdating ng Panginoon, na kung gusto mong mapunta ng langit at makasama ang Diyos, kailangan mong maging matalino. Kailangan mong sumunod, magpasako, makinig, at lumakad sa kabanalan at kalooban ng Panginoon. Kung ayaw mong matulad doon sa 5 hangal na napagsaraduhan ng pinto at nanatili sa labas, samantalang yung 5, kasama nila na kumakain ang lalaking ikakasal. Ang saya nun, kapag kasama mo yung lalaking ikakasalo ang Panginoon na nagre-represent sa Panginoon, ibig sabihin, puro kasiyahan ang mangyayari. At ito ay senyales na ikaw ay kabilang sa kaharian ng langit. Amen. Tayo ay kabilang sa kaharian ng langit. Kaya, maging matalino, at ang sasamahan ng palaging tao ay yung mga matatalino. Yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa salita ng Panginoon. Yung mga taong lumalakad ng may kabanalan. Huwag mong sasamahan yung mga tao na magkakaroon ka ng wasak na buhay o mapapahamak ka. Yun po ay represent ng mga taong may Kristo pero hindi lumalakad ng totoo.
Ulitin ko, sabi niya, ito daw po ay paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay katiwala. Mapalad tayo dahil tayo ay naging katiwala ng Panginoon sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Ngayon, without oil, it is useless. Sabi ko nga kanina, kapag ang isang lampara ay walang langis, hindi ito gagana. Kumbaga, sa mic na ito, kung wala itong battery, hindi ito gagana. Kumbaga, kung ang speaker na gamit natin ngayon ay walang charge, ito ay hindi gagana. Ibig sabihin, yung oil ay nagre-represent para mas lalo tayong mag-apoy. Yung fire, yung oil is the Word of God and Holy Spirit. No, useless ang isang lampara kapag walang langis. Gayun din sa buhay natin. Bilang mga lingkod ng Panginoon, kapag wala ang Word of God, wala si Jesus sa buhay natin, wala si Holy Spirit sa buhay natin, useless. Bakit? Kasi patuloy kang gagawa ng kasalanan. Patuloy kang lalakad sa karumihan. Patuloy kang magpapakasarap sa mundong ito nang walang iniintindi. No. Kaya kapag ikaw ay walang Kristo o walang Holy Spirit, walang Word of God, walang prayer sa buhay mo, ikaw ay mahalin tulad sa taong hangal. Kaya kung ayaw natin maging katulad ng isang hangal na ipinakita doon sa parable ng 10 virgin, now, this is the time na mas malaman natin na kailangan natin maging matalino at piliin nating maging matalino. Ito ay isa sa mga bagay na dapat nating gawin bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Amen. Lahat tayo ay katiwala. Bilang isang katiwala, piliin natin maging matalino at lumakad sa kabanalan ng Panginoon. Upang sa pagdating niya ay hindi tayo maiwan at mapahamak. Kumbaga ganito lang yan eh. Hindi porket lagi kang nag-church, okay na. Hindi porket lagi kang nandito sa church, okay na. Lagi ka nga nasa church, hindi naman nababago yung buhay mo. Lagi ka nga nanonood ng live, pero walang pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, dapat merong pagbabago. Ang isang matalinong tao ay merong pagbabago sa kanyang buhay. At piliin natin na maging matalino. Now, the word delay, ang sabi niya rito, the word delay is an expected hour. O isang unexpected na pangyayari. Na tinutukoy doon, ay wala pala no. Na tinutukoy doon, na delay na sa verse 5, na pagdating na ikakasal. Kasi di ba doon sa kwento, sila ay nakatulog. Nakatulog. At pagising nila, may sumigaw na nandito na ang lalaking ikakasal. Ngayon, dahil kampante sila na malilate daw ng dating ikakasal o malilate daw ng dating yung lalaking ikakasal, naging kampante yung 5. Ibig sabihin, nagpa-banjing-banjing lang. Ibig sabihin, nagpakasarap lang, nagkuya-kuyakoy, lumangoy sa kasalanan. Ay, malayo pa naman yung pagdating ng Lord eh. Malayo pa naman yung pagdating ng Lord. Dito muna ako, toma-toma, tikim-tikim lang na alak, Ano muna, patago naman eh, okay lang. Diba? May grace naman ng Lord. Pero, ito pinakamasakit. Akala mo, ligtas ka. Akala mo, lusot ka na. Dahil matagal pa yung pagdating ng Panginoon. Pero, ito yung masaklap. Yun nangyayari doon sa 5 hangal. Sabi, I do not know you.
Yung meaning pala ng I do not know you is declaration of rejection. Rejection. Pag na-reject ka, ibig sabihin, hindi ka na pwede. Ayaw ka na. Ayaw na sa'yo. No? Ang sakit pala nun, no? Sabihan ka nung lalaking ikakasal dun sa passage, I do not know you. Ibig sabihin, declaration of rejection. Masakit palang ma-reject. No? Apakasakit palang ma-reject. Kaya kung ayaw mo i-reject ka ng Panginoon, anong dapat mong gawin? No? Sabi niya ron, be faithful and be righteous. No? Walk with righteousness and walk with holiness. Be faithful. Sabi niya ron, bilang isang steward ng Lord, kailangan mong maging matalino, kailangan mong maging faithful, kailangan mong lumakad sa katuwiran. Kaya, kung ayaw mong ma-reject, kagaya nung 5 hangal, na virgin na yun, na dalaga, sabi niya, matuto tayo. Magkaroon ng aral sa atin, yung passage ng 10 virgin. Ano ang dapat nating tularan? Yung ginawa nung 5 at dapat nating sundan. Now, sabi niya ron, ang sakit, no? Rejection. No? Kapag ang Panginoon nang nag-reject sa'yo, wala ka ng pagkakataon. Sa tao, pwede pa eh. Tama? Pag na-reject ka ng tao, pwede pa. Nagbabago pa isip ng tao eh. Pero kapag ang Panginoon nang nag-reject sa'yo, saklap. Pero mo, lalapit ka sa Lord, sasabihin sa'yo, I do not know you. Who you? Sabi niya, di ba? Who you? Di ba? Sino ka ba? Lord, ako yung ako yung lingkod mo. Ako yung nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng sakit sa pangalan mo. Nagkanta-kanta pa nga ako, Lord, sa church, nag-worship pa ako, nag-evangelize pa ako. Pero sabihan ka ng Panginoon, who are you? Sino ka ba? Diba? Ang sakit nun. Akala mo langit ka na? No? Akala ko langit. Bakit ang init? Diba, no? Ang sakit nun. Diba? Imagine. Kaya, maging lesson sa atin. No? Yung itinuro ng passage na ito, na parable na kwento ni Jesus. Kung ayaw mo i-declare ka ng Lord na i-reject, walk with righteousness. Be wise and walk with holiness. Be faithful. Bakit inuulit-ulit ko? Pastor, paulit-ulit ka naman eh. Kasi ito yung kailangan. Para hindi ka matulad sa taong hangal, yun yung dapat mong lakaran. Yun yung dapat mong pakinggan at isabuhay, ilagay sa puso at isipan mo. Now, sabi niya rito, Christian can fail to enter the kingdom by being unprepared. Ano daw po? Sabi niya, Christians can fail to enter the kingdom by unprepared. Grabe, no? Ibig sabihin pala, kapag ikaw ay hindi handa, kapag ikaw ay hindi ready sa pagdating ng Panginoon, automatic may iwan ka. Gusto mo bang mapunta ng impyerno? Siyempre ayaw mo, di ba? Kaya nga, ipinapaunawa ng passage na ito, kung ayaw mong matulad sa mga taong hangal, kung ayaw mong matulad sa mga taong walang Kristo sa buhay, huwag mong tularan yung ginawa ng hangal. Itinuturo dito na maging handa ka, maging matalino ka, maging masunurin ka, no? Maging totoo ka, at lumakad ka sa kabanalan. Now, sabi niya, we need to be prepared for God's kingdom, growing spiritually. Growing spiritually. Ibig sabihin, ang katawan ng tao, automatic, saan napupunta? Sa lupa. Pero ang espiritu at ang kaluluwa ng tao, no?
dapat nasa Diyos. Kaya, dapat tayong lumago spiritually. Sabi niya rito, kailangan natin mag-prepare sa God's kingdom, growing spiritually. Kaya tayo merong fellowship, kaya tayo merong prayer night, kaya tayo merong mentoring, kaya tayo merong Sunday worship. Kaya tayo merong devotion, kasi tinutulungan tayo to grow spiritually. Na hindi tayo mapahamak. Na hindi tayo matulad sa mga taong hangal. Kaya, napakapalad natin. Every one of us, online and on-site, na meron tayong inilagay ng Panginoon, makapupulutan natin ng aral. Hindi lang basta Bible verse, hindi lang basta nabasa natin tungkol sa hangal at matalino. Hindi. Dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Yan. Thank you po. Yan. Thank you po. Yan. Ibig sabihin, ang passage na ito, it is a warning. Ang passage na ito, nagpapaalala sa atin kung ano yung dapat nating lakaran. Ulitin ko po, it is a warning. Ito ay nagpapaalala, hindi lang basta warning, kundi nagpapaalala. Pangatlo, ito ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating lakaran at ano yung dapat nating gawin. Sa ngayon, maraming taong hindi pa nauunawaan ang pagdating ng Panginoon. Pero darating at darating ang Panginoon sa ayaw mo man at sa gusto. Ang sabi ng Bible, hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras, kung kailan siya pwede dumating. Kaya ang dapat nating gawin, tayo ay maghanda, lumakad ng may kabanalan, maging tapat at maging matalino. Kasi kapag nadatnan ka ng Panginoon na hindi naging tapat na katiwala, surely, I tell you, mapapahamak ka. Now, sabi niya rito, merong differences yung wise and foolish person. Number one, na makikita natin, kinuha kong principle doon sa passage. Number one, ang isang wise person ay teachable. Kapag ang isang tao ay teachable or wise, siya ay teachable. Bakit? Mas marami pa siyang ina-adapt na pwede niyang matutunan. Inaalam niya pa yung mga bagay na pwede pang ituro sa kanya at ikabubuti niya. Number two, differences ng foolish and wise. Ang wise person ay humble. Number three, ito ay good listener. Ulitin ko po, ang wise person, ito po yung character na meron siya. O yung differences ng wise and foolish. Number one, ang wise person ay teachable. Number two, it is humble. Number three, good listener. And number four, marunong siyang magpasakop. O nagpapasubmit siya. And dako naman tayo sa foolish person. Sabi niya, ang foolish person daw ay hindi marunong makinig. Hindi natuturuan o mayabang o boastful and arrogant. At higit sa lahat, hindi siya nagpapasakop. Hindi siya nakikinig. Now, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, hindi na bibigyan. Dapat na gayahin natin. Dapat na magkaroon tayo ng character like a wise person o God is the word ng Lord. Dapat tayo ay teachable. Dapat tayo ay humble. Dapat tayo ay good listener. And then, number four, dapat tayo ay nagpapasakop sa Lord. Now,
Yan. Ulitin ko lang po. Yung mga bagay na dapat na nilalakaran natin upang hindi tayo mapahamak. Malapit na po akong matapos. Ulitin ko po, be wise and be faithful, walk with righteousness and holiness. Now, ano ang karakter ng isang people na matalino? O isang lingkod ng Panginoon na matalino? They always know their action. They always know what they speak. Yun ang karakter ng isang taong matalino na lingkod ng Panginoon. Balik tayo sa passage. Inilarawan ng Lord ang nangyari doon sa mga hangal. Ang gustong iparating ng Lord sa atin ay dapat, ulitin ko, sabi kanina, dapat maging prepared tayo sa kingdom ng Lord at mag-grow tayo spiritually. And then, makita sa atin bilang lingkod ng Panginoon, yung torch na tinutukoy na sinasabi ko kanina, yung ilaw na meron tayo. No? And then, sa umagang ito, gustong ipabatid ng Lord. Sabi niya rito, dito po ako magtatapos. Those who have waiting along have remained faithful will hear the call to come to the wedding. Ulitin ko po. Sabi niya, those who have waited along, sabi niya, waited long and have remained faithful will hear the call to come to the wedding.